Ano hong kaibahan nito sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi ngayon ang gigigil to nanonood sa amin at nagre-react nga na bakit po si Ginoong Duterte isinakay na lang ng jet, ano po, inilipad doon sa dahig nang hindi po dumadaan sa hukuman. Okay, magandang tanong 'yan. So, magkaiba kasi ang sitwasyon ni Pastor Kibuloy at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi po, paliwanag natin na yung sa sitwasyon po ni dating Pangulo, meron po tayong batas, yung Republic Act 9851. So nakasaad po kasi doon na kung ang isang Pilipino ay nahaharap sa mga cases na, pag merong, okay, ulitin ko, pag meron ng hukuman or international tribunal na dumidinig nung kaso na kapareho nung nasasaad sa 9851, sa pagkakataon pong ito sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte ay yung crimes against humanity. So, may dalawang opsyon na binigay para sa Pilipinas. Ang una ay pwede na siyang isurrender. Okay? Mhm. Isurrender doon sa korte na yon. Pangalawang option doon, nakalagay din ng extradition. Ngunit kaya hindi nag-apply yung extradition sa pagkakataon or sa sitwasyon ni dating Pangulo ay dahil ang nag-request ng arrest ni dating Pangulo ay isang korte. Isang korte, which is the ICC. Ang extradition po ay pwede lang hingin ng isang bansa. Dapat may kasunduan yung bansa na humihingi ng kustodiya at ang Pilipinas. Sa Opo. pagkakataon sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte, hindi po pwedeng mangyari yun. Dahil isang korte po ang humiling ng custody or pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At yun yung International Criminal Court. At yung nga pong korting yun ay kinikilala ng batas sa Pilipinas. Opo. Opo. Dahil dati po tayong bahagi ng ICC. Kumalas lang po tayo nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Opo. At nung ating pagkalas na iyon, yan din po ang claim nung pong kampo ng mga Duterte na sa pagkalas na iyon, dapat automatic din. Hindi na sila maaaring makialam sa atin. Ano pong inyong, ano po ang legal na sagot doon? Okay. So, madalas na nasasabi ang argument na yan, ngunit malinaw po kasi doon sa kasunduan nung bahagi pa tayo ng ICC or International Criminal Court na may jurisdiction or jurisdiction ang ICC sa mga pangyayari or mga paglabag doon na nangyari sa panahon na bahagi pa tayo ng kasunduan. So, yung mga hinaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte ay nangyari nung tayo ay bahagi pa ng ICC. At ang Korte Suprema ay naglabas din ng desisyon na nag-acknowledge or nag-affirm na tama yung nakasaad doon sa kasunduan na may karapatan ang ICC tingnan yung mga paglabag na nangyari nung ang Pilipinas ay bahagi pa ng kasunduan. Ay miyembro pa ng ICC. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa